Isa ng landmark ang bahay na ito sa Barangay Anyatam sa San Ildefonso. Ito ang bahay na pula, isang makasaysayang lugar at pinaniniwalaang pugad ng katatakutan. Bali yung bahay na to, sa kwento ng nanay ko, unang itinayo 1928 pero natapos siya 1930 nung ay pagmamaari ni Don Ramon Ilusorio. Panahon daw noon ng Hapon nang gawin itong headquarters ng mga sundalong Hapon. Dito raw tinipon ng ilan sa mga lalaking pinagbintangang miyembro ng Hukbalahap sa Karaw Pinas lang. Maging mga kababaihan, hindi rin pinalampas. Kaya ang bahay na ito, pinaniniwala ang tahanan ng mga kaluluwang humihingi ng hustisya. Sa likod ng mga kwentong katatakutang ito, may mga taong nakakulong pa rin sa nakaraan. Tandang-tanda pa raw nina Lola Lita, Belen at Emilia, ang pait na sinapit nila sa loob ng bahay na pula. Kanya-kanyang hila sa amin dyan. Kung saan-saan kami dinala sa party ng bahay na yan. Dyan sa damuhan na yan. Ako doon. Dyan kami pinagsamantalahan. Sayang papawin, may boses na nagtatas. Bungo TV, tagapagtanggol, di napapagod sa laban. Sa bawat kasinungalingan siya'y nagpapalag. Katotohanan ng kanyang hudyat, walang takot, walang takas. Dito kami ngayon, naliligaw na kami ni Gary. Hello, magandang gabi mga ma'am at sirs. So nandito na naman tayo sa panibagong throwback video na aming isinigawa sa Bulacan. Pinuntahan namin ang bahay na pula kasama si Sir Gary Ghostbuster tsaka si Ma'am Irene. Pinabaliwala, Bungo TV, lihim na ibinulgar, kamatayan ng kasinungalingan. Nasa laot ng kasinungalingan, siya'y naglalakbay ang bawat sandali. Dahil sa sobrang excited na mga kasamahan ko na galing Mindanao, ay napaaga kami ng punta dito sa San Ildefonso, Bulacan. Nandito kasi yung famous bahay na pula. Buti na lang, merong tindahan sa tapat na pwede namin pagtanungan. Medyo nabigla din ako na hindi ganun na pala kabuo ang bahay na pula kasi ito ay luray-luray na at wala ng ibang bahagi. Kaya ayon, tambay-tambay muna, andyan naman si Miming para libangin kami. At may pagkakataon kaming makipagkwentuhan sa mga lokal tungkol sa impormasyon sa bahay na pula. Tapos dito yung mga aksidente dito sa may tulay. Saan banda yung tulay? Ayan na lang mismo. Ay pala po, Kaya ganito. yung mga sasakyan mo, nagkataan dito yung mga tulay, walang kasal. Ano daw ang dahilan? May nakikita. Siguro banda rito may nakikita na sila tapos... Kung mapapakinggan nyo yung kwento, may minimension kasi si ate na tulay. May tulay kasi na malapit dyan. Marami daw na aksidente doon kasi may nakikita. Hindi pa namin alam kung yun ay tungkol ba sa bahay na pula. Kasi nga, yan lang naman ang kilalang haunted house dito. Then, na-mention niya yung tulay na marami ding nadidisgrasya daw. Sinamantala ko na rin tanongin kung bakit ganyan na yung itsura ng bahay na pula. Sayang na sayang kasi may historical value yung bahay. Pero para bang pinabayaan at wasak na. Buo daw yung bubong na yan binibenta ng may-ari. Hindi kailangan, sabi daw ng bibili. Pag daw tanggalin na raw yan para magbabayaran sila. Nung nakitang binabaklas, may dumating na, may nakita yata Ba't daw babaklasin? Ayaw na nung ano? ayaw nang bibili ng lupa. Actually, pwede niyang pagkakitaan. Maraming interesado kasi dyan eh. Sayang. Dahil dati may bubong pa yan, tsaka parang ano pa yan, no? Buo na yan. Binuo yan Tataka nga lang ako binabaklas na naman. So, yung may-ari, yung ano, yung, may-ari yung nagwasak. Apo. Ay, apo. Wala na kasi yung mga ano yan. Hindi niya nakikita. Sa bagay kasi, along the highway, mahal ang value ng lupa dito. Baka yun ang mahal. Yung Meralco, 117 million. Grabe, no? Meralco. Well, ganun talaga. Kapag private property, wala na tayong magagawa kung anong gugustuhin nila sa pag-aari nila.
pero sayang kasi yung historical value eh. Inattempt daw ito pigilan ng pamahalaan na i-demolish. Halika, tingnan natin ang malapitan. Punta natin. Mag-click ha? Okay lang. May nagbablog din kasi eh. So ito yung itsura ng bahay na pula. Andyan si Sir Gary, nagsasurvey na rin. At pinag-uusapan na rin namin kung anong mamayang pwedeng gawin dito sa lugar. Pero kung makikita nyo, sa likod niya, damuhan. May mga kapitbahay pero medyo malayo-layo. Yung tindahan naman dyan sa may harap, magsasara yan, 9:00 pa lang. At ito, nagsimula kami pumasok sa loob ng bahay or yung natitira sa bahay. Unang pagpasok ko pa lang, iba na yung feeling. Hindi naman siya feeling na dahil may paranormal. Kumbaga, dahil sa mga kwento na kung ano yung pinagdaanan ng bahay na to nung panahon ng Hapon, hindi mo mapipigilan na maging emosyonal. Kasi nandito ka sa lugar na, alam mo yun, maganda siya, pero merong hindi ka nais-nais na nakaraan. Huwag mo ubusin mamaya ha. May ahas dito eh. Buti na nagpantalon ako. At dito natapos ang aming ocular inspection. Now, hihintayin na lang namin magpagabi at mag-start na kami mag-investigate sa lugar na to. Mga kababayan ko, na dito kami ngayon sa bahay na pula. Ayun sa likod ko. So, titingnan natin kung totoo yung... Ano ba yung nag-alarm? Dinikit mo sa ano mo flashlight mo eh. At nung nag-start kami, meron na agad kaming anomaly na napapansin. Yung mga EMF detector namin nagwawala. So, hinanapan namin ng explanation kasi ito din ang na-experience nila Zark nung pumunta dito. Mataas ang reading pero hindi siya paranormal. Na-confirm namin na kuryente lang talaga yung pinagmulan. May kuryente ba dito? Meron. Nagwawala agad yung EMF meter dito oh. So dyan sa gate, yung mataas na reading yan, debunk. Kasi dyan sa harap ng gate, merong poste dyan na maraming kumpol ng wire na pwedeng pagmulan nung sobrang lakas na EMF reading. May reading talaga dito men. Dito nga muna tayo sa may bandang pinto. Papunta na kami doon sa loob. Habang papunta kami sa loob, chine-check namin yung range nung affected area nung malakas na EMF reading sa labas. Kasi baka mamaya, kung magkaroon man ng reading yun sa loob, dulot lang yun ng mga kable ng kuryente na nandun sa may gate. Pero it doesn't mean na hindi pwedeng gamitin ng mga spirits yan na pang-manifest doon sa loob. Kung abundant ang supply ng electromagnetic field, pwede silang unlimited din ng energy. Malayo naman tayo sa kwan. Wala nang kuryente to, di ba? Hopefully nakikita niyo yung... So ayun, bago kami pumasok, na-determine na namin na hindi na abot yung kuryente na nandun sa poste. Now, kung meron man magkakaroon ng reading dun sa loob, questionable na yon kung saan nanggaling. Ano na? Battery check kayo, ilang percent battery nyo? Okay, 60. Nagsagawa din ako ng battery check para just in case na may malobat doon. Alam namin kung talagang lobat lang talaga siya or hinigop yung energy. Shoutout Sir Lance, ganda ng flashlight mo. Yung entrance doon, ano yun, di ba sa ano yun, mga poste? Ah, putang, ay sorry. Pagpasok ko sa loob, ang unang chinek ko kagad ay ang EMF reading sa kapaligiran. At confirm, meron nga siya sa loob. Pero hindi namin talaga alam kung saan nanggagaling yung reading na yon. Meron siyang reading pa rin dito sa loob, ang lakas men.
Hindi na namin pinatagal ang pagkakataon, ginawa na agad namin yung pinagplanuhan naming experiment. Ito si Sir Gary, meron siyang subscriber na taga Japan. Then nagpa-translate kami sa Japanese at yun ang ipi-play namin dito sa bahay na pula. Tingnan namin kung may matitrigger kami. Gawin ko lang yung static camera. Sanka o onigashi ni kimashita. Ilayo mo. だから私たちはあなたがここにいるのを感じることが Hindi, doon sa baba mo na ilagay. 私は日本の魂と呼んでいます。私たちの一緒に日本人の方はぜひ教えらしください。 Yan, piniplay na namin yung speech na galing sa subscriber ni Sir Gary na taga Japan. Pero so far, wala naman siya natitrigger doon sa loob. できます。ご協力ください。よろしくお願いします。ご協力ください。よろしくお願いします。 Walang gagalaw walang gagalaw. Walang magsasalita, walang gagalaw. こんばんは。参加をお願いします。 Nung time na yan, may na-feel ako sa likod ko. Pero hindi ko pwedeng sabihing paranormal yon. Kasi wala rin naman akong proof na maipapakita sa inyo. Wala rin naman na-capture sa camera ko na naglalakad or kahit anong ingay. So I therefore conclude na psychological ko lang yun. ここにいるのを感じることができます。私は日本の魂と呼んでいます。私たちの一緒に So ayan, makikita nyo naman na talagang walang nangyayari na kahit anong gawin namin pagpapatrigger. Nag-play na rin kami ng speech ng Japanese general na sumusuko na nung World War II. Ito nga, to the point na sumisigaw na ako ng Japanese Makapag-provoke lang kami ng pwedeng mangyari. Banzai! Ano pa ba ibang Japanese word nila? Alam ko eh. Ano pa alam niyo Japanese word? Searching nga tayo. Konbanwa. Ano yun? Good evening. Hindi, dapat medyo... Ano ba meaning ng banzai? Japanese battle cry pala yun. Banzai! So negative talaga, negative. 'Di ba? Wala talagang matrigger. Next naming gagawin sa ibang spot naman. Dito sa basement na to dinadala yung mga Lagay ka nga ng REM pad mo dyan, Gary. Ayon sa vlog ng mga ibang pumunta dito, I think si Jing Relano yata yon. Isa itong main entrance sa pinakamataas ang reading ng EMF eh. Then hindi rin ma-determine kung yun ay kuryente talaga kasi wala talagang kuryente dito sa loob ng bahay. At chinek namin yung range ng kuryente galing sa poste, hindi siya aabot. Well, I could be wrong. Baka mamaya meron talaga ditong linya na hindi namin talaga nakikita. Pero so far, sinwip namin yung lugar, talagang wala talaga siyang linya ng kuryente. Pwede rin
Nung time na yan ay kumikidlat-kidlat, baka dun makasagap. Pero nung time na pumunta sila Zarcaro dyan at sila Jing Relano, hindi naman tag-ulan ng time na yon at hindi naman kumikidlat. So meron talaga tong pinanggagalingan ng EMF, pero not necessarily paranormal. Hindi lang ma-determine kung ano yon. So yung naririnig nyo na yon ay nagsiset up lang si Sir Gary ng REM pad. Baka sakaling may matrigger dyan sa main entrance. At si Ma'am Irene naman ay tumitingin sa paligid. Baka sakaling meron siyang mapansin. Ano yung ano, baka naman meron tayong makukunang Sila nga tubos. may naririnig ako naglalakad pero ayoko isipin na paranormal. Kasi umulan baka patak ng So ayun, super olats talaga. Nakaka-frustrate kasi supposed to be isa ito sa pinaka-haunted na lugar sa Pilipinas Pero kahit na anong gawin namin, walang-wala talaga. Mas maganda nga lang sana magtanim na lang ng multo dito at least kahit pa paano may mangyayari Ano yung nasa likod na yan? Kung napapansin nyo, may mga time na tumatahimik yung video. Yun ay dahil sa active yung noise cancellation ng mic ko. Hindi ko na i-off shit. Habang ako ay tahimik na nag-oobserba sa paligid, meron silang napansin na nasa labas daw. Tao? Meron taong lumapit sa amin na tila ba nag-oobserba. May tao nga. May mukhang dadaan lang si kuya. Maganda gabi po. Kahit binati namin yung tao, hindi kami pinansin. Patuloy pa rin siya sa paglalakad. Napaka-creepy lang dahil baka mamaya hindi natin masabi na iba ang pakay. Kaya mabuti na ring tinapos na namin yung investigation. Total, wala rin naman talaga nangyayari doon sa lugar Ilang oras na kaming nakatunganga dito. Wala. As in, merong may mga reading dito. Kinuha lang ni Gary. May mga reading na pagpasok pa lang namin pero wala min So yun nagregroup na kami at sama-sama na kaming lalabas ng bahay na pula. Wow. Bigo man kami makapag-produce ng kahit anong evidence na may kinalaman sa paranormal. Maligaya na rin ako
Kasi isa ito sa bucket list ng mga Pinoy ghost hunters eh. Katulad ng Diplomat Hotel. Iconic din itong bahay na pula. Kaya lang, sa kasamaang palad, nung pumunta kami, talagang wala talaga nangyari. Pero happy na rin, at least kasama siya sa resume ko bilang ghost hunter. Pare, nakita ako pare. Pare. Katakot ano? Hindi, malay mo naman sa mga cameras natin may nakagit. Pero ni-review ko yung camera, yung mga footages, wala talaga. Umasa din ako na may makakapture ako. Pero sa di malamang dahilan kung kayo ay nanood ng video ko, malay mo kayo may makita. Ako lang yung wala, di ba? Matagal na rin itong video na to eh. Ngayon ko lang uli siya na-upload. Okay, ako out na muna ako. Punta na ako doon. So, mataas naman yung reading niya, pero ito katulad dito, no? Dito, ang explain, kasi may kawad ng kuryente dito, may transformer malapit. Pero yung sa loob, I don't know kung ano yung nagpo-cause nun. Nag-conduct naman ng mga, mga panti-trigger, pero wala. Ano gagawin namin? Alam ka mamiki kami, di ba? Pakostumin mo nga si Irene. Kunyari may nakuha na white lady. So, yan lang po muna. Kasinong malingan, kanyang binabalewala. Bungo TV, lihim na ibinulgar, kamatayan ng kasinong aliyan. Nasa